Kahit ako'y nagkakasala, ako'y iyong patatawarin at itatama sa maling nagawa. Walang makakapigil sa aking damdamin na ipapadama lagi sa'yo. Kahirapan man, tabago, kamatayan, walang makapag-iwalay sa pag-ibig ko sa'yo. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay wala nang pasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala nang makahadlang. Oh, oh, yan ang tapat mo salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala na, yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala nang makahadlang. Oh, sa iyong salita'y wala nang makahadlang. Oh, Diyos, sa iyong salita'y wala nang makahadlang. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa, sa lahat po ng nakatune in sa kanila pong mga tahanan, sa kanila pong mga trabaho o nasa pampublikong sakayan. Welcome po sa ating Day 8 ng Journey in the Word. Ako po si Eliza Jane Manasta from Acts Integrated Ministries. Bumabati po sa inyo muli ng isang mapagpalang gabi. Bago po tayo magsimula sa ating pagbabasa ng salita at sa ating short game lang po ngayong gabi, tayo po munang yumuko at manalangin. Panginoong Yesus, marami pong salamat sa gabing ito na patuloy kaming nakikinig online, Panginoon, sa aming pong mga tahanan, sa aming mga opisina, Panginoon, sa labas man ng aming tahanan. Dalangin po namin, no other incidents, Panginoon, even the internet connection, Panginoon, will be stable in the name of Jesus. Hindi lang yun, Panginoon, even our hearts, our spirits, Panginoon, are ready to receive your revelation tonight. We thank you, Lord, in the name of Jesus. Amen. Ayan, samahan niyo po akong makita ang ating presentation ngayong gabi. Meron po akong ilang mga bagay na ipapakita sa inyo katulad po nito. And all you have to do is to comment down below kung ano po ang tawag sa mga litratong inyo pong makikita sa inyo pong cellphones, sa inyo pong devices. Ayan.
Madalas po itong gamitin ng mga college students, ng mga professors, or ng mga teachers. Ayan. Comment down below po. Nakikita ko po ang inyong mga comments kung alam niyo po ang sagot. Ayan, marami pong salamat sa mga viewers natin. Keep sharing our live po dahil, ayan, marami pong salamat, Miss Mildred, Ate Dred Magaraw, for your answer. Tama po yun, correction tape po ito. Keep sharing our live po upang masubaybayan din po ng iba nating mga kasama yung ating pong everyday life for Journey in the World. Next picture naman po, ito po ay ginagamit ng mga guro. Labas-labas po sa mga 90s students dyan. Shoutout po kay Sir Bong Gavina. Ayan, salamat po. Magandang gabi po sa Accent Relay Cagayan. Magandang gabi din po, Pastora Rose. Ayan, thank you po, Ma'am Jelly from Axe, Thailand. Yung next picture po natin ay makikita din po sa classroom na ginagamit po ng ating shout out daw po kay Pastora Hasmin Magaraw, liquid paper nung time namin yung ginagamit, sabi po ni Sir Bong Gavina. Ayan po, Ate Dred Magaraw, once again, marami pong salamat. Ayan, pag binato ka niyan, umiwas ka talaga po. Nung araw, nung panahon po na yon, wag po kayong magdadaldalan. Row at the back, di ba po? Madalas mabato ng eraser. Ayan, marami pong salamat. Tama po ang inyong kasagutan. Next picture po would be Misael. Opo, ayan, salamat po. Eraser. Thank you, Angela. Ayan, Nanay Ampi po. Ayan, next po. Ito pong ating litratong ating makikita naman ay ginagamit din po ng mga estudyante, lalo na kapag sila po ay nagkakamali. Ayan, sige po. Anyone po from our fellow Christians or sa mga nanonood po sa kanilang tahanan? Tama po yon, Ma'am Jelly. Ayan, eraser po yung sagot kanina. Next picture po. Ayan, liquid eraser. Thank you, Angelo. Ayan, sana hindi po mahigpit ang professor natin, no? O kaya yung teacher natin na erasure means wrong. Kapag ka nagkamali ka kahit kunti lang at may konting bura, wrong ka agad. Ano sabi po ng Gen Z ngayon? X ka sa akin, bro. Diba? X na po tayo sa kanila. Pero, ayan po, ang tawag po dito ay, tama po yon, liquid eraser. Shout out, Angela and Edward Abria. Pero may tawag din po kami dyan, Snow Pig. Pero nung araw, pag sinasabi po natin, pahiram naman ako ng Snow Peak mo. Akala ko po dati talaga Snow Peak. At nakorek din po talaga ako kalaunan na Snow Peak ang tawag doon. Brand lang naman po iyon, hindi po ba? Ayan, liquid. Ayan po, tama, Sir Bong. Touch and go na po. Di ba po? Yun na, kung ano talaga yung nakuha mong grades, kung ano talagang nakuha mong score, wala nang bawian, period, no erase. Sabi ni James Reed at Nadine. Ayan. Sige po, bago tayo magsimula, let's talk about the Bible. Ayan po yung lagi nating pinag-aaralan tuwing gabi po, no? O tuwing 9 a.m. kung tumapat po ang ating journey in the Word. When we say Bible, di ba, talagang napakahalaga po nito. Naniniwala po ako sa mga nanonood online po dyan. Kung meron po kayong sariling Biblia, talaga naman pong iingatan natin, aalagaan natin. Bibilahan natin ng sariling cover. Ayan, may mga Book of the Bibles na din po na stickers na nabibili sa PCBS. Ayan, kung nagagawi po kayo doon. And
Upon searching and upon asking our leaders and pastor in the church, truly nga po, totoong-totoo na kapag sinearch natin online that the Bible is the best-selling book of all time, wow, totoo po yun. Bakit po? Aside doon, meron tayong tinatawag na PDL, Purpose Driven Life. Kung familiar po kayo doon sa libro na yon by Rick Warren, napakagandang libro po. Lalo na sa mga kabataan, magulangin, mga bata ngayon na nagtatanong, minsan nang naitanong itong 4 na questions natin na ito. Sample lang po ito, pero marami pa po in reality, marami pa tayong katanungan na nais, na nais pong maitanong. Una na po dyan ang, why am I here? Where did I come? Where will I go? Or what am I gonna do? May emotion pa po, no? Pero lahat ng questions na yon, those are the basic questions. Pero ang katotohanan po, kung tayo lang talaga ang sasagot, mahihirapan po tayo. Amen po? Kasama po doon ang Biblia. And these are the 3 goals. Ayan po, na ating pong malalaman patungkol sa Biblia. Bakit ba kailangan natin ng Biblia sa buhay? First is to understand the salvation. The second one po is to correct the mankind. And pangatlo po, it reveals promises from the Lord. Amen po. Sa lahat ng nabibigatan, sa lahat ng may katanungan, nasa Biblia po. Amen po. Jeremiah 33:3, that is my life verse po. Ask me and I will tell you the things that you don't know and can find out. Simula po na naging Kristiyano, ang inyo pong tagpagsalita ngayon, sa Panginoon po tayo madalas magtanong, mag-inquire ng mga bagay na hindi pa natin nalalaman o natutuklasan. Marami pong salamat no, sa Panginoon dahil may Biblia. Kasi po ang buhay, naniniwala po ako that life is not hit and miss, na kapag okay na to, pwede na to, ayos na yan. Diba po? No goals, no plans, so be it. Hindi po tayo naniniwala doon kasi naniniwala tayong andon ang Biblia, amen po, dahil may plano ang Diyos para sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? Ayan. Sige po. Pinamagatan ko pong correct me if I'm wrong, yung ating pong pag-uusapan ngayong gabi. Madalas po, no, kapag sinabi natin correct me if I'm wrong sa ating tahanan, ang mga rebats, rebats na ating mga kabataan, palagi na lang ako ang nakikita. Lagi na lang ako pinapagalitan, ako na lang ang mali, ako na lang palagi ang mali. Pero ang katotohanan po, kahit sobrang cliche na kung tawagin na lagi tayong pinapagalitan ng ating mga magulang, ang sagot lang naman nila talaga sa atin kasi mahal nila tayo, kaya nila tayo tinatama. Amen po ba? Hindi tayo katulad ni Liza Soberana, dun po sa pelikula niya, Hana, diba? Na laging may tanong, am I not enough? Pangit ba ako? Diba? Or minsan nagtatanong tayo, mali ba ako? Ganun, lagi tayong may tanong. Pero a person who humbles her or himself before God, tatanggap ng pagtatama ng Panginoon. Amen po. At sa lahat ng mga guro, ng mga nanonood online po o sa ating mga tahanan, mga magulangin, kung tayo po ay tinatama nila, kung tayo po ay tinutuwid ng mga tao in our area of our influence, we are blessed. Kasi mahal po nila tayo. Amen po. Magbasa po tayo, buksan natin yung ating Biblia sa Ikalawang Timoteo 4:2-4. Sa Tagalog po, nasa inyo pong mga screen, maging handa ka sa pangangaral ng salita ng Diyos sa anumang panahon. Ilantad mo ang mga maling aral, pagsabihan ng mga tao sa mga mali nilang gawain, at patatagin ang mga pananampalataya nila sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon na ayaw nang makinig ng mga tao sa tamang aral. Sa halip, hahanap sila ng mga gurong magtuturo lamang ng gusto nilang marinig para masunod nila ang kanilang layaw. Hindi na nila pakikinggan ang katotohanan at babaling sila sa mga aral na gawa-gawa lang
ng tao. Pagpalain po ang Diyos at salamat po sa kanyang salita. Kanina po, nabanggit natin that the goals of the Bible, isa po doon ay correct mankind. Amen po. Kaya po, hindi na tayo lumayo. Isa-isahin po natin ang Biblia dahil napakahalaga po na inaalam natin ultimo maliit hanggang malalaking bagay kung ano ba ang itinuturo ng Panginoong Yesus sa buhay natin. Ang Timoteo po, ayan, the book of Timothy, it is a letter from Apostle Paul po. Si Apostle Pablo, 'di ba? Siya po ang naging discipler ni Timoteo. And kapag inalam po natin ang patungkol kay Timoteo, siya po ay bata pa lamang. 'Di ba po? Kung tutuusin, mas maaring nung tinawag siya, nung nakakilala siya sa Panginoon, mas bata pa po siya sa akin, 'di ba po? 18 years old lang naman po ako ngayon. Char. Baka po 13 siya, 'di ba po? Pero ang totoo po doon, isa pong bagay na nakita ko sa buhay ng Apostle Pablo at ni Timoteo nung panahon na yon ay walang bata, walang matanda, gaano man tayo katagal na nagbabasa ng Biblia o kaano man po kadali pa lang ang pagkakaalam natin at pagkakaroon natin ng local church natin. Anumang posisyon man po ang meron tayo sa buhay natin, 'di ba po? Bilang isang tao, bilang isang mananampalatayang may Kristo, lahat po tayo po pwedeng magbahagi ng salita ng Diyos. Bakit po? Ito po ang nilalaman ng 2 Timothy chapter 4 verse 2 to 4. Ilang araw po nating pagbubulay-bulayan ang tekstong ito, pero nais po nating maunawaan ng bawat isa na hindi lang po si Timoteo ang kinakausap ni Apostle Pablo dito, kundi tayo rin po, maging ako po na nangangaral ngayong gabi at kayo po na mga nasa tahanan nyo o sa opisina ninyo, kahit saan man po kayong sulok ng mundo right now, alam ko po na nangungusap ang Panginoon sa atin ngayong gabi. And it is a reminder sa ating lahat na maging mouthpiece tayo ng salita ng Panginoon to every single souls. Lahat po tayo maraming friends sa Facebook. Amen po. Thousands. Marami tayong followers. Sana po ang makita ng mga kaibigan, katrabaho natin hindi pa mananampalataya. Kapag sinabi pong mananampalataya ay ang taong isinuko na ang kanyang buhay, nanampalataya na sa Panginoong Yesus at nagtiwala na rin po sa Panginoong Yesus, diba? Tumanggap sa Kanya. Ayan po. Ayan. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Buksan po natin yung kasunod na slides. Pag sinabi pong corrections, it is the action or process of correcting something or someone. Ganun lang po kasimple. Kapag itinama tayo, yun po yun. May mga bagay na nagagawa tayong maliit. Hindi po usapin dito kung gaano kaliit o kalaking bagay ang nagawa nating mali. Ang usapin po dito, magpakumbaba tayo at makinig tayo sa taong nagtatama sa atin. Ngayong gabi po, ang Panginoong Jesus po nawa ang marinig natin at magturo sa atin ng pagtatama. Amen po? Ayan. Unang bagay po, correction takes courage. Buksan po natin sa 2 Timothy chapter 4 verse 2. Maging handa ka sa pangangaral ng salita ng Diyos sa anumang panahon. Ilantad mo ang mga maling aral, pagsabihan ng mga tao sa mga mali nilang gawain at patatagin ang pananampalataya nila sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Lahat po ng mga guro sa kanilang mga tahanan, guro sa paaralan, maging ang ating pong mga tagapagturo ng salita ng Panginoon, taglayin niyo po ang kalakasan at kagalakan habang ginagawa niyo po ang pagtatama sa mga nasasakupan po natin. Bakit po? May times na nakakapagod, may times na nakakahiya. Amen po. Lalo na kapag may maling nagawa yung tao na to, mas matanda siya sa atin, mas bata ka, mas mahirap pong magsabi ng mali nila, di ba? Mahihiya tayo. That's why it takes courage. Kailangan po natin ng tapang. Yun po ang minumungkahi ni Apostle Pablo nung nagsulat siya kay Timoteo.
Maging handa ka. Bago ka po maging handa, naniniwala po ako and I believe makaka-relate ang mga tagapagturo natin. Bago po kami nagtuturo, inihahanda po ng Panginoon ang aming sarili. Inihahanda ng Panginoon ang aming mga puso, ang aming mga sasabihin sa inyo. Ganon din po sa atin bilang isang tagapakinig online. Ayan po, sa mga nakikinig online po. Hindi lang po nakalimit yung pagbabasa ng salita ng Diyos at pagtuturo ng salita ng Diyos sa mga pastors, sa mga leaders, even the students who come boldly before God. Kung alam po natin ang katotohanan, kung alam po natin ang Biblia, maging handa tayo sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Amen po. May times na totoong limitado iisipin natin, totoong limitado ang kakayahan ng tao. Kaya kasama po natin ang Panginoon. Sabihin lang po natin yung pinapasabi ng Panginoon sa ating mga kasama, katrabaho. Amen po. Hindi lahat kakayanin natin ng mag-isa. Naging katuwang ng Apostol Pablo si Timoteo sa paghahayag ng salita ng Panginoon. Yes, kapag may mali ka pong napapansin, may mali kang nakikita, ipag-pray mo po. Ipag-pray po natin lahat. Diba po? Ganun din sa paaralan. Kapag may nagawang mali ang kaklase mo at tila nabuli ka, di ba po, dalawang option bilang isang bata ang maiisip niya. O pwedeng manahimik na lang siya para hindi siya mas lalong awayin. Pangalawa, o pwedeng isumbong niya po sa teacher. Diba po? Dalawang option lang po yung binigay ko ngayon. Pero ang katotohanan po, kapag matapang tayo, may times kasi hirap sila pong magsumbong sa teacher kasi natatakot po ako. Diba? Yun po ang sagot nila. Natatakot po ako, nahihiya po ako, baka pagalitan pa po ako. Pero ang totoo po, kailangan natin ihayag ang mga kamalian. Simpleng illustration lang po iyon bilang isang bata. Pero tayong mga magulangin, tayo pong mga nanonood online ng mga young at hearts, mga kabataan, ipakita po natin habang nakikinig tayo ng ibanghelyo, maging magandang ehemplo din po tayo sa mga kabataan na nakakakita sa atin. It takes courage. Totoo po yun. May times na nakakabagot kapag paulit-ulit na, kinorek mo na ng isang beses, uulit na naman. Po, kakasabi ko lang, tapos kapag magulang po tayo, madalas ko pong naririnig sa mga magulang. Hindi pa po ako magulang, pero bilang isang guro po sa ating mga estudyante sa Sunday School, di ba po? Pero kaibahan nito sa loob ng tahanan. Ang mga naririnig ko pong linyahan ng mga magulang, 1, 2, wag umabot ng tumatlo ko dito, tatamaan ka talaga. Amen po. Pero ngayong gabi po, hindi pa tayo aabot ng pangatlong puntos. Sana may pagtatama na pong ginagawa ang Panginoon sa ating mga puso. Amen po. Yan, sabi po dito, at patatagin ang ang pananampalataya nila sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. May maayos na way po kung paano magturo. Diba po? May maayos na way din po ng pagtatama. Para hindi ganun kasakit, pero ang katotohanan masakit. Pero sa lahat po ng mga mananampalataya na nagpapatuloy sa pagtutuwid ng Panginoon at lumalakad sa katotohanan na ibinibigay ng Panginoon sa ating buhay, papuri po sa Panginoon. Magpatuloy po tayo. Hindi lang po pala ngayong gabi ini-encourage ng Panginoon na itama ang bawat isa. Sa lahat naman po ng tama ang ginagawa, magpalakasan tayo. Amen po. Patatagin natin yung bawat isa. Patatagin po natin yung bawat isa. Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon po masaya. Hindi sa lahat po ng pagkakataon kaya pa natin. Amen po. Palakasin natin ang bawat isa. Pangalawa po. Ayan.
Bago magpangalawa, meron pa pong isang verse, Proverbs 27:5. Sabi po dito, open rebuke is better than secret love. Amen po, kung mahal mo yung isang tao, sasabihin mong may dumi siya sa mukha. Pero kung hahayaan lang natin at magpapatuloy, what our friends are for. Kaibigan natin, kapatid natin, diba? Kapwa-tao po natin, pagsabihan po natin. Amen po, hindi tayo nakikiisa sa mga taong hahayaan lang natin sila sa kanilang pagkakasala. One thing I realize po bilang isang tao, diba po, bilang isang mananampalataya, kapag alam natin na nakagawa ng mali ang isang tao, akala po ba natin sila lang ang nagkakasala at sila lang ang nagkakamali? Hindi po. Tayong mga nakakaalam, tayong mga saksi sa kanilang mga ginagawang kamalian. Isa din po tayo sa mga nagiging kaalyansa nila sa paggawa ng mali. Kahit nananahimik tayo. Yun na nga po nananahimik lang po tayo. Amen po. Kung mahal natin ang kapwa natin, mas mainam nang i-correct natin sila. Kaya hayaan, ikonsente po natin sila. Amen po ba yun? Pangalawang bagay na hamon ng correction is painful. Totoo po yun. Diba? Ngayong gabi, naunawaan natin na masakit kapag tinama ka. May mga bagay na kampante na tayo na okay lang pala yung ginagawa ko. Pero, hindi pa pala. Hindi na pala. Amen po. Naunawaan po ba natin? Masakit ang pagtatama kasi alam nating nakasanayan na natin yung mali. Masakit ang pagtatama lalo na kapag totoo. Amen po. Sige po, buksan natin ang 2 Timoteo 4:3. Sapagkat darating ang panahon na ayaw nang makinig ng mga tao sa tamang aral, sa halip hahanap sila ng mga gurong magtuturo lamang ng gusto nilang marinig para masunod nila ang kanilang layaw. Ang sakit po, no? Kung tayo po yon, mga mananampalataya na taong minsan nang nakilala ang Panginoon, may nabasang one Bible verse. Pero iba-browse lang natin. Sinaswipe lang natin pataas. Medyo masakit to. Ayaw nating basahin. Opo, parang masakit to kapatid. Iwasan natin to. Opo. Naniniwala po ako ngayong gabi. Lahat ng tao na nanonood online ngayon, bukas ang puso sa pagtatama at pagtuturo ng Panginoon. Kung darating man po yung araw na may mga taong pipili na lang, diba? And as I realize, ngayon lang din po, ngayong oras na to, dumating na talaga yung panahon na may mga taong pili na lang ang kanilang pinapakinggan. Kapag masakit tong bagay na to, hindi ko napapakinggan. Diba po? Kapag medyo tagos sa puso ko, very personal to, iwasan ko muna itong topic na to. Totoo po yun. Diba? Dumating yung araw po na sinasabi ni Apostle Pablo. Sa halip, hahanap sila ng mga gurong, magtuturo lamang ng mga gusto nila. False teachings, pwedeng malibaligta rin ang salita ng Panginoon. Pwede po baliin ang salita ng Panginoon. Maging maingat po tayo at maging mapanuri sa lahat po ng ating mga mababasa. One time po, nagbabrowse ako online. Nung nagbrowse ako online, ramdam na ramdam ko yung verse. Kasi yung verse, diba, pag nabasa mo na, halimbawa po, 2 Timothy 4, chapter 4, verse 3. Biglang nag-pray ako. Tapos nakita ko po, dun sa Bible translation, ibang-iba na po yung translation na ibinibigay ng mga tao.
online. Hindi ko po nilalahat. There is some one video clip that I watched. 'Di ba? Yun po. Maging maingat at mapanuri po tayo sa lahat ng mapapanood natin at mababasa natin. Kasi kung wala po tayong Biblia at hindi natin alam ang katotohanan, po pwede po nilang mabali yung katotohanan na yon sa lahat ng sangkatauhan sa mundo. Amen po. Amen po. Ayan. Pangatlong bagay po, correction requires attention. It requires attention po. Hindi lahat ng taong nakikinig ay nakikinig. Naunawaan niyo po ba yung gusto kong sabihin? Hindi lahat ng andyan tinatanggap ang salita ng Panginoon. Amen po. Masakit po yun. Sa totoo po, masakit talaga yung ganong part na nagsasalita ka, parang mga magulang din po, nagsasalita ka ng nagsasalita, hindi po sila nakikinig. Mentally, di ba, they are absent-minded. Opo, ganun po. Ganun talaga yung itinuturo sa atin ngayong gabi. Nasaktan na tayo sa corrections. Totoo po yun. Walang sakit, walang pagtatama. Kung walang pagtatama, walang pagtuturo na ginagawa ang Panginoon. Ngayong gabi po, sa pangatlong pagkakataon, sa pangatlong puntos, correction requires attention. Lahat po ng nanonood online, salamat po. Papuri sa Panginoon sa inyong mga buhay. Naniniwala po ako na binigyan niyo po ng atensyon at ng oras yung pakikinig at pagbabasa ng salita. And I realize po nitong mga panahon na to, nag-start na po tayong mag-aral, mag-drive. And personally, I realize, sabi ko, oo nga no po, ganun din bilang isang mananampalataya. Just sitting or standing where you are right now is like driving on a highway without a license. Ulitin po natin just sitting where you are or standing where you are right now without putting these lessons, this Bible verse, this revelation into action. Same thing as driving on a highway without a license. Why? Because we know the rules, yet we keep on disobeying them. Naniniwala po ako ngayong gabi na tayong mga mananampalatayang naka-tune in ngayon ay ang mananampalatayang nakikinig sa salita ng Panginoon at unti-unting sinusunod ang salita ng Panginoon at ang pagtatama ng Diyos. Mahirap, masakit, pero posible po. Yun po ang tinuturo sa atin ng mga pastors natin. Buksan po natin sa 2 Timothy chapter 4 verse 4. Sapagkat darating ang panahon na ayaw nang makinig ng mga tao sa tamang aral. Chapter 4 po, sorry. Let me read it. Hindi na nila pakikinggan ang katotohanan at babaling sila sa mga aral na gawa-gawa lang ng tao. Amen po? Yun po ang sabi sa chapter 4. Kung matigas na po ang puso natin sa pagtanggap ng salita ng Panginoon, kung matigas na rin po ang ulo natin sa mga bagay na alam naman na natin, pero paulit-ulit pa din natin ginagawa. Ginigising po tayo ng Panginoon ngayong gabi. Sabi po natin kanina, ang hamon sa atin, maging magandang ehemplo para magbahagi ng Ebanghelyo. Mahirap po, masakit po sa Panginoon, mahirap sa side natin, oo, pero paulit-ulit pa din naman tayong nagkakasala.
Bakit po sinama ko yung part na correction requires attention? Kasi kung hindi po natin binigyan ng oras, hindi natin binigyan ng atensyon, paano tayo matututo? Paano tayo maitatama? Amen po. Bago po ako magtapos ngayong gabi, meron po akong iiwan sa inyong bagay. Isang bagay po, no? Next slide po. Lahat po ng nanonood online, pwede po ba nating i-chat or i-comment down below? I was corrected but I stayed. Sa lahat po ng nanonood online, muli iminumungkahi ko, pwede po ba nating i-comment down below? I was corrected but I stayed. Bakit ko po yan nasabi? Isang hamon po sa atin, sa lahat ng mga manonood online, sa lahat po ng tinuturuan at tinatama ng Diyos ngayong gabi. Ang hamon sa atin, kahit na nasaktan tayo, kahit na na-offend tayo, that's the term ng mga kabataan, di ba, lately? Na-offend man tayo, nasaktan man tayo, manatili pa rin po tayo. Yun po ang hamon sa atin ngayong gabi. Kasi doon po magsisimula ang Panginoon na kumilos sa ating buhay kapag nagpakumbaba po tayo. Amen po. Manatili po tayo sa church. Manatili po tayo na nangangaral ng salita ng Panginoon. Manatili po tayo na makinig sa Panginoon, sa mga leaders and pastors natin. Kasi ganito lang po yan. Obeying them, obeying our leaders, obeying our pastors, obeying our disciples, katulad po ni Timoteo kay Apostle Pablo, obeying them is same thing as obeying God. Amen po. Lingkod sila ng Panginoon. And kung tatanungin niyo din po ako, isa ako sa mga nakasaksi na sa lahat po ng mga ngaral natin, lahat po ng pastors natin sa Acts Integrated Ministries, wala silang sweldo. Hindi po sila binabayaran. But still, nangangaral lang naman po sila. Binibigay nila, sinasabi po nila yung mga pinapasabi ng Panginoon. Pero, kapag nasaktan po ba tayo, kapag na-offend po ba tayo, hindi na tayo magpapatuloy. Kasi si brother so and so, si sister so and so, nasaktan ako na-offend po ako. Palalimin po natin yung relasyon natin sa Panginoon. Kasi marirealize natin na lahat ng pagtatama na kanilang binibigay at sinasabi, magbubunga po ito ng mapayapa at masayang relasyon sa Panginoon. Amen po. Ulitin ko po, hindi po ito usapin kung gaano ka nakatagal na Kristiyano. Hindi po usapin kung gaano na tayo katagal, kabilis, na nagbabasa ng Biblia. Ang usapin po dito ay ang lahat ng mga manonood na handang magpakumbaba at tumanggap ng salita ng Panginoon. Masakit man, magpapatuloy pa rin. Lahat ng mga nagawa nating mali, hindi yan para sisihin tayo ng paulit-ulit. Hindi yan para ipamukha sa atin na nagkamali tayo. Pagkos, itinatama tayo dahil mahal nila tayo. Sabihin po natin yan sa sarili natin. Kaya po, very personal yung ating ninilagay sa presentation. I was corrected, but I stayed. Amen po. Sige po, next slide. Dito na po ako magtatapos. Bakit po hamon sa atin ang manatili kahit na naitama tayo ng Panginoon? 2 Timothy 4, chapter 4, verse 9 to 13. Sabi po dito, pagsikapan mong, ito po yung personal na bilin ni Apostle Pablo kay Timothy. Pagsikapan mong magpunta rito sa akin sa lalong madaling panahon. Dahil iniwan ako ni Demas at nagpunta siya sa Thessalonica, iniwan niya ako dahil mas mahal niya ang mga bagay sa mundong ito. Naniniwala po ako sa lahat ng mga taong nanunood ngayon
matapang na nagbubukas ng kanilang mga puso sa pagtanggap ng pagtatama ng Panginoon, at sa lahat ng mga nasasaktan ngayon, because correction is painful, at sa lahat naman po ngayon na nagbigay ng atensyon na makinig ng salita ng Panginoon. Naniniwala po ako na hindi tayo katulad ng isang Demas na nagpunta sa Thessalonica dahil mas mahal niya ang mundo. Amen po. Tayo pong mga nakikinig na to, ngayong oras na to, ito na po yung panahon natin na panindigan yung pananampalatayang pinipili natin. Manatili po tayo. Kung nasa ang local church man po tayo, at sa lahat ng mga manonood online, hindi pa man po ninyo nakikilala ang Panginoong Jesus, ngayon nyo pa lang po narinig ang patungkol kay Jesus, pag-aaral ng Biblia. Kung wala pa po kayong local church, bukas po ang Acts Integrated Ministries para mahalin at tanggapin po kayo. Ngunit lagi ko po itong sinasabi sa mga kabataan din dito po sa SJDM, katuwang ng aming pong pastor. Sasamahan namin kayo, aalagaan namin kayo, pero itatama namin kayo kapag nagkakamali na po kayo. Ganun din po dito sa pagtanggap sa Panginoon. Amen po. Sabi din po dito sa chapter 11, sa verse 11. Sa verse 10 po, si Crescens naman ay nagpunta sa Galatia at si Tito naman po sa Dalmatia. Nakita niyo po yun? I was being corrected before and now I stayed. I stayed because I decided. Decision yun po. Personal decision po yun. Yung pagtanggap, pagtalikod sa kasalanan at pananatili sa Panginoon. Katuwang po ni Apostle Pablo ang ilang mga taong nabanggit sa Biblia, katulad ni Timoteo na kanyang inaalagaang espiritual, sina Crescens at si Tito naman po sa Dalmatia. Nakita po natin yon. Hindi lang po kami ng mga nangangaral, kundi kayo din po na nanonood online. Kung nais nyo rin pong makibahagi, makasama namin sa pagpapalaganap ng magandang balita, mas magiging magaan po ang gawain sa ubasan, kung nauunawaan niyo po ito. Marami pang mga tao ang nangangailangan ng boses niyo po para maibahagi ang magandang balita sa kanila. Hindi na po tayo sakit ng ulo ng ating mga pastors, at hindi na din po sila na mawawala ng lakas, iiyak, malulungkot ng dahil sa atin. Tuldukan na po natin yon. Maging katuwang po tayo ng ating mga mangaral sa loob ng simbahan na tayo din po ay mangaral ng salita ng Panginoon. Katulad po ni Crescens at ni Tito, may Galatia at may Dalmatia, doon po sila pinadala ng Apostle Pablo para magbahagi ng salita ng Panginoon. Sa lahat po ng nanonood ngayon, nais ko din pong ipaalam sa inyo na hindi lang po sa Maynila, hindi lang po sa Bulacan, meron din pong Laguna, meron din pong Acts Cagayan, meron pong Acts Batangas, Acts Thailand, na nais tumanggap sa inyo at tumulong sa inyo upang mas makakilala pa po tayo sa Panginoong Jesus. Amen po. 11 po, si Lucas lang ang kasama ko, kaya isama mo na rin si Marcos sa pagpunta rito dahil malaki ang may tutulong niya sa mga gawain ko. Si Tychicus na may pinapunta ko sa Efeso. Pagpunta mo rito, dalhin mo ang balabal ko. Iniwan ko ito kay Carpus sa Troas. Dalhin mo rin ang mga aklat ko. Lalo na yung mga naputol po pero ang gusto ko pong sabihin dito ngayong gabi sa lahat po ng nakikinig online sa atin na po, maging katuwang po tayo ng bawat isa sa pagpapalaganap at ng magandang balita. Hindi lang po sa pagpapalaganap ng balita, tanggapin din po natin ang pagtuturo ng ating mga pastors at ng mga leaders natin dahil gagaan po ang ating mga tasks, mga trabaho sa ating
pong ubasan o sa ating panambahan. Amen po. Sabi po dito, ayan, marami pong salamat sa media team natin, no? Pagpunta mo rito, ay dalhin mo ang balabal ko na iniwan ko kay Carpo sa Troas. Dalhin mo rin ang mga aklat ko, lalo na yung mga gawa sa balat ng hayop. Lahat, ito po ay personal na bilin po ng ating Apostle Pablo kay Timoteo. Ngayon naman po, merong minumungkahi ang Panginoong Jesus sa atin ngayong gabi. Magpatuloy po tayo sa Panginoon kahit na masakit. Magpatuloy sa Panginoon kahit na nakakapagal, kahit na po nakakatakot. Kasi baka mas alam pa nila yung sasabihin ko. It is the word of God and it has power. Amen po. Ayun lang po ngayong gabi sa lahat po ng nanonood. Marami pong salamat, pero hayaan niyo pong magtapos ako sa panalangin. Hayaan niyo pong ipanalangin ko din kayo at isama niyo rin po ako sa panalangin niyo. Tayo pong yumuko. God, we thank you for tonight. Salamat po, Panginoon, sa pagtuturo sa amin, Panginoon, na tunay nga, Lord, na mahal mo kami. Kaya nagpapadala ka ng mga taong katulad ni Apostle Pablo, Panginoon, upang kami alagaan, upang kami paalalahanan, Panginoon. Katulad po ni Timoteo, bukas ang kanyang puso, Panginoon, ang kanyang tenga sa pakikinig ng pangaral ng salita mo, Panginoon. Dalangin ko rin, Panginoon, na magsilbing ehemplo sa aming mga buhay, itong mga taon na to, Panginoon, na ibinanggit mo, Panginoon, sa aklat, Panginoon. Salamat po sa buhay ng mga pastors namin na patuloy mong binibigyan, Panginoon, ng karunungan. Panginoon, binibigyan mo ng mahabang pasensya. Panginoon, patuloy mong minamahal at patuloy mong inaalagaan at pinalalakas sa lahat ng pagkakataon, Panginoon. I-bless mo rin po lahat ng mga nanonood online, mga tao, Panginoon, na hindi pa man nakakakilala sa iyo, ngayong gabi nakakilala ka na, at ngayong gabi, Panginoon, tinuruan mo na kami, itinama mo na kami, Panginoon, sa mga bagay na akala namin tama pa, sa mga bagay na akala namin okay pa, sa mga bagay, Panginoon, na dapat baguhin sa aming mga buhay. Thank you, Lord. Thank you for reminding us, Panginoon, na isa kami sa mga taong posibleng, Panginoon, na magbigay ng pagtatama sa bawat isa. Truly, Lord, that correction takes courage. Correction is painful. And correction requires attention ng bawat isa. Dahil naniniwala kami kung walang sakit, walang pagtatama, at kung walang pagtatama, Panginoong Jesus, wala kaming pagkatuto. Marami pong salamat sa patuloy na pagtuturo sa amin na magpakumbaba, Panginoon, at huwag pagmatigasin ang aming mga puso. Nang sa gayon, Panginoon, isa kami sa mga taong hindi pili lang ang aming pakikinggan, hindi pili lang ang aming unawain at susundin, kundi lahat ng iyong mga salita, Panginoon. We will obey you. No buts, no ifs. Marami pong salamat. Thank you, Lord. I stand corrected. We stand corrected right now in the name of Jesus. Amen. Marami pong salamat sa lahat ng mga nakatune in ngayong gabi. Pagpalain po ang bawat isa at sa lahat pong mga nakasama namin. Marami pong salamat kina Sir Bong, kina Pastora Rose Corda, kina Ma'am Jelly, kay Pastor Jonathan. Marami pong salamat sa mga pastors natin sa iba't ibang dako sa Cagayan, sa Batangas, sa Laguna, and kala Pastor Tessa. Marami pong salamat sa inyo. Pagpalain po ang bawat isa. Patuloy po tayong marami ng banta, malapit na ang pagdating niya. Kailangan nang marinig ang balita na si Jesus ang tagapagligtas. Sino ang susugo? Sino ang hahayo? Marami na ang naghihintay sa magandang balita. Marami na ang magbabalik loob. Halika at humayo na, tayo na at ibahagi ang salita.
Kailangan nang marinig ang salita. Marami ng banta, malapit na ang pagdating niya. Kailangan nang marinig ang balita na si Jesus ang tagapagligtas. Sino ang susugo? Sino ang hahayo? Marami na ang naghihintay sa magandang balita. Marami na ang magbabalik loob. Halika at humayo na, tayo na at ibahagi ang salita. Sino ang susugo? Sino ang hahayo? Marami na ang naghihintay sa magandang balita. Marami na ang magbabalik loob. Halika at humayo na, tayo na at ibahagi ang salita. Isang kaluluwa para sa kanya, isang kaluluwa, ang langit ay magsasaya. Kaya halika na at pangitiin siya. Isang kaluluwa para sa kanya, isang kaluluwa, ang langit ay magsasaya. Kaya halika na at pangitiin siya. Isang kaluluwa para sa kanya, isang kaluluwa, ang langit ay magsasaya. Kaya halika na at pangitiin siya. Sino ang susugo? Sino ang hahayo? Marami na ang naghihintay sa maganda